Hello, good afternoon po sa lahat o good afternoon, good evening, good morning po sa lahat na hindi pa naka-like sa aking video o so naka-share. Kung nagustuhan nyo, don't forget mag-like o mag-share. Siyempre naman yung mga hindi pa nakaalam o sa mga balita sa atin na super hot na balita sa breaking balita ng Pilipinas po regarding po sa controversial nga what we call project po sa Pilipinas na sa flood control po. Napakaraming pira po kahit saan. Kahit walang what we call lugar nga dapat developin sa maong project, pwede lagyan basta request sa project para mabigyan ng budget. So pakinggan po natin ang ating Presidente Bongbong na nag-inspection po sa mga lugar ng what we call sa Bulacan po. The project has been done, finished, but wala pang nagawa. Ito po. Ito na po. President Bongbong Marcos says he is thinking very hard about filing economic sabotage charges against those who are discovered to have committed fraud in the country's flood control projects. Marcos on Wednesday, August 20, inspected the supposed site of a reinforced concrete river wall project in Barangay Piel, Baliwag, Bulacan, which was scheduled to begin last February. However, not a single wall has been built to this day. According to Marcos, the project is a 220-meter river wall that cost the government 55.7 million pesos. It was awarded to Sims Construction Trading. When asked about the end goal of the Commission on Audit's fraud audit into Bulacan's flood control projects, Marcos says filing cases against the people involved is being considered. As I said, ang trato namin with all of this, siyempre marami. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. So, project is completed. Completed. So immediately that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Marcos also describes the non-existent river wall project in Barangay Piel as a perfect example of abuse. And this is a perfect example of the abuse that is being done by some of these contractors. And this is not, unfortunately, hindi lang ito na project na ganito. Kailangan pa natin na tignan ng mabuti lahat ng mga iba. At nakakalungkot, pero ang dami pang iba na sa aming palagay ganito rin na ganito kalaki na project. Visibly annoyed, the president knows that he was beyond merely disappointed with this newly discovered anomalous flood prevention project. Yan po ang bagong balita po. Doon po yan sa what we call sa Bulacan ng lugar na projects being done. Natapos na po, completed at saka yan po. Pag-inspection po sa atong President ng Pilipinas Marcos ay yan po ang resulta. So narinig na po ninyo kung anong sinabi. Siyempre, kayo na po ang mga komento sa ating administration karon kung bakit nangyari ito o paano nangyari, kung bakit talaga nagkaganito ang ating budget ng what we call pira ng bayan po. So again, salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa aking vlog po, pobre vlogger po. O siyempre, sana ay magustuhan ninyo. I hope you like this one and huwag mong kalimutan mag-share or like para at least yung iba naman makarinig sa mga balitang ganito po. Kasi yung iba, hindi po alam kung ano nang mga balita, lalo-lalo na ngayon kaya hindi po minsan nalabas sa TV o sa YouTube lang po ito lumalabas po. So again, thank you sa lahat at mag-ingat. God bless po everyone. Thank you po. Bye-bye.